Pagpupulong Essay Kalagitnaan ng Linggo. Agosto 31, Setyembre 6, 2026. Bahagi 1. Mjil Kayamanan mula Essay Salita ng Diyos. Tema, Gagawin kay Lenji isang bagong tipan. Magandang umaga, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Ang tema natin ngayon ay, Gagawin ko, ang isang bagong tipan. Kapag ang isang tao ay nangako sa atin, lalo na sa isang seryosong pangako, pinahahalagahan natin ang pagkaalam na tutuparin ito ng taong yon. Si Jehovah ang pinakadakilang tagatupad ng pangako. Sa buong Biblia, gumawa siya ng mga pangako na nagbigay ng pag-asa sa kanyang bayan. Isa sa pinakamaganda ay ang kanyang pangako na gumawa ng isang bagong tipan. Upang maunawaan kung bakit napakahalaga nito, kailangan muna nating maunawaan ang tipang ginawa ni Jehovah sa bansang Israel sa pamamagitan ni Moises. Sa ilalim ng tipang batas, ang mga Israelita ay naging espesyal na bayan ni Jehovah. Sinabi sa kanila ni Jehovah na kung susundin nila siya, sila ay magiging isang kaharian ng mga saserdote at isang banal na bansa. Mabuti ang batas. Itinuro nito sa mga Israelita kung paano sambahin si Jehovah at kung paano mamuhay ng malinis. Nakatulong din ito sa kanila na maunawaan na sila ay mga makasalanan at nangangailangan ng kapatawaran. Ngunit may problema. Hindi lubusang nasunod ng mga Israelita ang kautusan. Kaya naman kailangang paulit-ulit na yalay ang mga hain para sa kanilang mga kasalanan. Ang mga haing hayop na iyon ay maaring pansamantalang magtakip sa mga kasalanan, ngunit hindi nito kayang magbigay ng pangmatagalang kapatawaran na talagang kailangan ng makasalanang tao. Alam ni Jehovah na may mas mainam na kailangan. Kaya, pakibasa ang Jeremias Kabanata 31, talata 31 at 32. Sabi sa Jeremias 31, 31, 32, narito, darating ang mga araw, sabi ni Jehovah, nagagawa ako ng isang bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Hindi ito magiging katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno noong araw na hinawakan ko ang kanilang kamay upang akayin sila palabas sa lupay ng Ehipto, ang aking tipan na kanilang sinira. Napakagandang pangako. Hindi sinasabi ni Jehovah na masama ang tipan ng kautusan. Ang kautusan ay nagsilbi ng isang mahalagang layunin. Nakatulong ito sa paghahanda ng daan para sa ipinangakong binhi, si Jesucristo. Ngunit ang tipan ng kautusan ay hindi idinisenyo upang maglaan ng pangwakas na solusyon sa kasalanan. Kaya naman nangako si Jehovah ng isang bago, isang bagay na mas mabuti, isang bagay na magbibigay ng pangmatagalang benepisyo. At kapag nangako si Jehovah, makatitiyak tayo na tutuparin niya ito. Kaya, ano ang may sasagawa ng bagong tipang ito? Pakibasa ang Jeremias Kabanata 31, talata 33 at 34. Sabi sa Jeremias 31, 33, 34, sapagkat ito ang tipan na gagawin ko sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ni Jehovah. Ilalagay ko ang aking kautusan sa loob nila, at isusulat ko ito sa kanilang puso. At ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. At hindi na nila tuturuan ang bawat isa sa kanyang kapwa at ang bawat isa sa kanyang kapatid, na magsasabi, kilalanin ninyo si Jehovah, sapagkat makikilala nila akong lahat, mula sa kalitlitan hanggang sa kadakidakilaan sa kanila, sabi ni Jehovah. Sapagkat patatawarin ko ang kanilang kamalian, at hindi ko na alalahanin ang kanilang kasalanan. Ang mga huling salitang iyon ay lalong maganda. Patatawad ko ang kanilang kamalian, at hindi ko na alalahanin ang kanilang kasalanan. Isipin ang ibig sabihin niyan. Maglalaan si Jehovah ng tunay na batayan para sa kapatawaran. Hindi niya basta-basta babaliwalain ang kasalanan o magkukunwaring hindi ito nangyari. Si Jehovah ay ganap na makatarungan. Kaya ang kapatawaran ay may kaakibat na kapalit. Sa ilalim ng tipang kautusan, ang mga hayop ay paulit-ulit na inihahain. Ngunit ang mga haing yon ay hindi permanenteng makapag-alis ng kasalanan. Ang bagong tipan ay magkakabisa sa pamamagitan ng isang bagay na mas dakila, ang perpektong sakripisyo ni Jesucristo. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay at ibinuhos ang kanyang dugo para sa sangkatauhan. Ang kanyang sakripisyo ang nagbigay ng legal na batayan para kay Jehovah na permanenteng magpatawad ng mga kasalanan. Kaya ang bagong tipan ay isang kahangahangang kapahayagan ng katarungan at pag-ibig ni Jehovah. Hindi ibinaba ni Jehovah ang kanyang mga pamantayan upang patawarin tayo. Sa halip, inilaan niya ang haing pantubos na tumutugon sa kanyang pamantayan ng katarungan. Ano ang kahulugan nito para sa atin ng personal? Una,
Nagbibigay ito sa atin ng kumpiyansa na talagang mapapatawad tayo ni Jehovah. Lahat tayo ay nagkakamali. Minsan ay maaring maalala natin ang isang pagkakamali na nagawa natin maraming taon na ang nakalilipas at maisip, ano ako patatawarin ni Jehovah para doon? Ngunit kapag pinatawad ni Jehovah ang isang nagsisising tao, hindi niya patuloy na ibinabalik ang kasalanang iyon laban sa kanya. Sinasabi ng Jeremias 31:34, hindi ko na alalahanin ang kanilang kasalanan. Hindi ito nangangahulugan na literal na nawawalan ng alaala si Jehovah. Nangangahulugan ito na kapag pinatawad na niya ang isang kasalanan batay sa hay ni Kristo, hindi na niya patuloy na ibinibilang ang kasalanang iyon laban sa taong iyon. Tunay ngang mapagmahal na Diyos ang ating pinaglilingkuran. May isa pang magandang aral para sa atin. Kung handa si Jehovah na magpatawad sa mga nagsisising tao at hindi na paulit-ulit na ulitin ang kanilang mga nakaraang pagkakamali, hindi ba dapat natin siyang subukang tularan? Minsan ay maaring makasakit sa atin ang isang tao, at kahit na matapos nating sabihin na napatawad na natin ang tao, maaari pa rin nating isipin ang nangyari. Marahil ay maliit lamang ang pagkakasala. O marahil ay napakabigat nito. Hindi laging madali ang pagpapatawad. Ngunit kapag pinili nating magpatawad, tinutularan natin si Jehovah. Itinuro ni Jesus ang parehong prinsipyo nang sabihin niyang dapat nating patawarin ang iba kung gusto nating patawarin tayo ng ating Ama sa Langit. Siyempre, ang pagpapatawad sa isang tao ay hindi nangangahulugan na katanggap-tanggap ang nangyari. Hindi ito nangangahulugan na walang mga kahihinatnan. Ngunit kapag ang isang tao ay tunay na nagsisisi at pinili nating magpatawad, dapat nating sikaping huwag nang muling buksan ang sugat. Giniginihin na mayroon kang utang at nagpasya kang hindi ka nahihingi ng bayad. Maaring naalala mo pa rin na mayroon ng utang, ngunit hindi mo na ito ikinalulungkot sa tao. Ginagawa ni Jehovah ang katulad nito sa ating mga kasalanan kapag pinatatawad niya tayo. Hindi niya ito paulit-ulit na binabanggit. May isa pang mahalagang punto tungkol sa bagong tipan. Sino ang mga aktwal na kalahok sa tipang ito? Ang bagong tipan ay sa pagitan ni Jehovah at ng Israel ng Diyos, mga Kristiyanong pinahiran ng banal na espiritu. Si Jesus ang tagapamagitan ng tipang ito. Ngunit nangangahulugan ba ito na ang mga Kristiyanong hindi bahagi ng Israel ng Diyos ay hindi makikinabang dito? Hindi talaga. Ang mga may pag-asang mabuhay magpakailanman sa lupa ay nakikinabang din ng malaki mula sa bagong tipan. Nakikinabang sila mula sa kapatawaran na naging possible sa pamamagitan ng hay ni Jesus. Nakikinabang din sila mula sa spiritual na kayusan na ibinunga ng bagong tipan. Kaya makalangit man o makalupa ang ating pag-asa, lahat tayo ay maaring lubos na magpasalamat sa ginawa ni Jehovah sa pamamagitan ni Jesucristo. Isipin kung ano ang haharapin natin kung wala ang pantubos. Patuloy tayong hahatulan ng kasalanan. Wala tayong magiging batayan para sa pangmatagalang kapatawaran. Ngunit may biging inilaan ni Jehovah ang kanyang anak upang magkaroon tayo na malinis na katayuan sa harap niya. Dapat tayong magudyok nito na higit na mahalin si Jehovah. Dapat din nitong hikayatin tayong panatilihing malinis ang ating konsensya. Kapag nagkamali tayo, hindi tayo dapat magtago kay Jehovah. Dapat tayong lumapit sa kanya sa panalangin, aminin ang ating pagkakamali, magsisi, at tanggapin ang tulong na ibinibigay niya. Gusto ni Jehovah na magkaroon tayo na mabuting relasyon sa Kanya. Sa pagtatapos natin, tandaan natin ang pangunahing kaisipan. Nangako si Jehovah, dadawa ako ng isang bagong tipan. Tinupad niya ang pangakong iyon sa pamamagitan ng paglalaan ng kayusan, kung saan ang sakdal na hay ni Jesus ay nagiging possible ang pangmatagalang kapatawaran. Ang bagong tipan ay nagtuturo sa atin ng isang bagay na maganda tungkol kay Jehovah. Siya ay ganap na makatarungan. Ngunit siya rin ay kahangahangang maawain. Kapag pinatatawad niya ang mga nagsisisi, hindi niya sila patuloy na ipinapaalala sa kanilang mga nakaraang kasalanan. Kaya magtiwala tayo sa kapatawaran ni Jehovah. At tularan natin siya sa pamamagitan ng pagiging handang magpatawad sa iba at hindi na patuloy na banggitin ang mga pagkakasala na napagkasunduan na nating kalimutan. Naway ang ating pasasalamat para sa bagong tipan at sa sakripisyo ni Jesus ay magpalalim ng ating pag-ibig kay Jehovah. At naway lagi nating pahalagahan ang pribilehiyong mapabilang sa mga makikinabang sa kahangahangang kayusang ito. Salamat. MG Spiritual Enahiyas para Essay Linggong IT. Agosto 31, Setyembre 6, 2026. Jeremias 31. Tanong 1. Jer 31, 15. Ano ang mga posibleng katuparan ng propesyang ito?
Sagot, ipinapakita ng Jeremias 31:15 na ang makasagisag na pagtangis ni Raquel ay tumutukoy sa matinding kalungkutan na dulot ng pagkawala o pagkatapon ng kanyang mga inapo. Maaring angkop na kumatawan si Raquel sa mga ina ng Israel dahil siya ay isang ninuno nina Benjamin at Ephraim. Ang propesya ay nagkaroon din ng katuparan kalaunan nang ipapatay ni Herodes ang mga batang lalaki ng Bethlehem, gaya na nakatala sa Mateo 2:18. Gayunpaman, tinyak ni Jehovah sa kanyang bayan na ang kanilang kalungkutan ay hindi magtatagal magpakailanman, dahil may pag-asa ng pagsasauli. Ipinapaalala nito sa atin na kahit na ang mga lingkod ni Jehovah ay nakakaranas ng matinding kalungkutan, nakikita niya ang kanilang sakit at mabibigyan niya sila ng tiyak na pag-asa para sa hinaharap. Tanong 2. Anong mga espiritual na hiyas mula sa pagbasa ng Biblia ngayong linggo ang nais mong ibahagi? Komento. Ipinapakita ng Jeremias 31:3 na ang pag-ibig ni Jehovah para sa kanyang bayan ay tapat at namamalagi. Sinabi ni Jehovah, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nakabatay sa pansamantalang damdamin, kundi sa kanyang tapat na pagmamahal sa mga umibig sa kanya. Ang pagkaalam na pinahahalagahan tayo ni Jehovah ay makapagpapalakas sa atin upang manatiling tapat, kahit sa mahihirap na panahon. Ipinapakita ng Jeremias 31:9 na ginagabayan ni Jehovah ang kanyang bayan ng may pagmamahal at habag. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang nangunguna sa Ephraim na may mga pagpapahayag ng pabor at bilang isang ama sa Israel. Hindi lamang hinihingi ni Jehovah ang pagsunod. Matiyagan niyang tinutulungan ang kanyang mga lingkod na bumalik sa kanya. Hinihikayat tayo nito na tularan ang kanyang mahinahon at mahabagin na paraan ng pakikitungo sa iba. Ipinapakita ng Jeremias 31:15 na napapansin ni Jehovah ang matinding kalungkutan na dulot ng trahedya at pagkawala. Si Raquel ay inilarawan sa makasagisag na paraan bilang umiyak dahil sa kanyang mga anak, na kumakatawan sa matinding kalungkutan na naranasan ng mga Israelita. Ang huling katuparan sa Mateo 2:18 ay nagpapakita na ang propesyang ito ay naangkop din sa pagdadalamhati na dulot ng pagpatay ni Herodes sa mga batang lalaki sa Bethlehem. Naunawaan ni Jehovah ang sakit ng mga nagdurusa at binibigyan sila ng tiyak na pag-asa para sa hinaharap. Ipinapakita ng Jeremias 31:16 na nagbibigay si Jehovah ng pag-asa sa mga nagdadalamhati. Matapos ilarawan ang pagyak ni Rachel, tinyak sa kanya ni Jehovah na mayroong pag-asa para sa iyong kinabukasan. Ipinapakita nito na ang kalungkutan ay hindi kailangang maging permanente. Ang mga pangako ni Jehovah ay nagbibigay sa atin na matibay na dahilan upang tumingin sa kabila ng kasalukuyang mga kahirapan at manatiling may kumpiyansa sa hinaharap. Ipinapakita ng Jeremias 31:18 ang kahalagahan ng pagtanggap sa disiplina ni Jehovah. Kinilala ni Ephraim na itinuwid siya ni Jehovah hiniling na may balik. Sa halip na labanan ang disiplina, dapat nating mapagpakumbabang tanggapin ang pagtutuwid mula sa salita ni Jehovah. Ang paggawa nito ay makakatulong sa atin na gumawa ng mga pagbabago na magpapatibay sa ating kaugnayan sa Kanya. Ipinapakita ng Jeremias 31:20 kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Jehovah sa mga bumabalik sa Kanya. Inilarawan ni Jehovah ang Ephraim bilang isang magagandang anak, at sinabi, tiyak na maawa ako sa kanya. Kahit na nakagawa na malulubhang pagkakamali ang Ephraim, handa si Jehovah na magpakita ng awa ng tumugon ng maayos ang mga tao sa pagtutuwid. Tinityak nito sa atin na ang taimtim na pagsisisi ay maaring magudyok kay Jehovah na magpakita ng habag. Ipinapakita ng Jeremias 31:33 na nais ni Jehovah na may sulat ang kanyang mga batas sa ating puso. Sa ilalim ng bagong tipan, ipinangako ni Jehovah na ilalagay ang kanyang batas sa loob ng kanyang bayan at isusulat ito sa kanilang mga puso. Sa makatuwid, ang tunay na pagsamba ay higit pa sa pag-alam sa mga iniutos ni Jehovah. Kailangan nating magkaroon ng taos-pusong pag-ibig sa kanyang mga pamantayan upang ang pagsunod ay maging isang bagay na tunay nating nais gawin. Ipinapakita ng Jeremias 31:34 na handa si Jehovah na magpatawad sa mga taimtim na nagsisisi. Ipinangako ni Jehovah, patatawad ko ang kanilang kamalian, at hindi ko na alalahanin ang kanilang kasalanan. Hindi ito nangangahulugan na literal na kinalilimutan ni Jehovah ang nangyari, kundi pinipili niyang huwag ipaglaban ang nagsisising taong may pinatawad na kasalanan. Ang kanyang kahandaang magpatawad ay nag-udyok sa atin na magsisi agad at tularan ang kanyang mapagpatawad na saloobin sa iba. Mag-ugnayan Essay Ministeryo Essay Larangan. Agosto 31,
Setyembre 6, 2026. Takdang numero 4-6. Takdang aralin bilang apa. Pagsisimula ng usapan, 3. Bahay-bahay. Gamitin ang direktang paraan sa pag-alok ng pag-aral sa Biblia. Sentro, Ministeryo sa bahay-bahay. Lumalapit ang mamamahayag sa isang may bahay sa isang mainit at magalang na paraan. Tagapaglathala, Daniel. May-ari ng bahay, G. Peter. Daniel. Magandang hapon po, Ginoo. Ako po si Daniel. Bibisita kami sa aming mga kapitbahay upang mag-alok ng libreng pag-aral sa Biblia. Ito ay isang simpleng talakayan na tumutulong sa mga tao na maunawaan ang itinuturo ng Biblia at kung paano mapapabuti ng payo nito ang ating pang-araw-araw na buhay. Interesado ka bang magkaroon na maikling pag-aral sa Biblia? G. Peter. Isang pag-aral sa Biblia? Hindi ako sigurado. Matagal na akong nagbabasa ng Biblia. Daniel. Magandang marinig yan. Sigurado akong marami kang natutunang mahahalagang bagay mula rito. Ang layunin ay hindi para ipagpalagay na hindi mo alam ang Biblia. Sa katunayan, maaring marami ka nang alam. Ang pag-aral ay nagbibigay lamang sa atin ng pagkakataong suriin ang ilang paksa sa Biblia ng sama-sama, at marahil ay tuklasin ang mga puntong hindi mo pa naisaalang-alang noon. G. Peter. Ano nga ba ang gagawin natin? Daniel. Gagamitin natin ang Biblia at isang simpleng publikasyon para sa pag-aral. Ang bawat aralin ay may mga tanong, at titingnan natin ang mga kasulatan na sumasagot sa mga ito. Maaari mong ipahayag ang iyong sariling mga saloobin, at kung mayroong isang bagay na hindi mo naiintindihan o hindi mo sinasang-ayunan, malugod kang malugod na sabihin ito. G. Peter. Gaano katagal ito? Daniel. Maaari tayong magsimula sa ilang minuto lamang. Halimbawa, maaari nating tingnan ang isang tanong gayon din. G. Peter. Sige, tingnan natin. Daniel. Narito ang isang tanong. Anong pag-asa ang ibinibigay sa atin ng Biblia para sa hinaharap? Naisip mo na ba kung ano ang orihinal na layunin ng Diyos para sa lupa at para sa sangkatauhan? G. Peter. Madalas kong inisip kung talagang gaganda pa ba ang mga bagay-bagay. Daniel. Mahalagang tanong yan. Ang Biblia ay nagbibigay ng nakapagpapatibay na sagot. Maaari nating suriin ang ilang mga kasulatan ng magkasama at tingnan kung ano mismo ang mga pangako ng Diyos. Mas comfortable ka bang mag-ayos na ibang oras kung kailan natin ito mas mapag-usapan? G. Peter. Ayos lang yon. Daniel. Napakaganda. Anong araw ang magiging kombenyente para sa iyo? G. Peter. Dapat ay Sabado ng umaga ang tamang oras. Daniel. Napakahusay. Pupunta ako sa Sabado ng umaga. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makausap ka. Paano nalalapat ng demonstrasyong ito ang tagibilin? Gumamit ang mamamahayag ng direktang pamamaraan sa pamamagitan na malinaw na pag-alok ng pag-aral sa Biblia sa simula. Hindi niya ipinahiwatig na kulang ang kaalaman na may bahay sa Biblia. Nang ipaliwanag na may bahay na nababasa na niya ang Biblia, kinilala at iginalang na mamamahayag ang kanyang kaalaman. Ipinaliwanag niya ang pag-aral ng Biblia bilang isang talakayan kung saan maaring ipahayag na may bahay ang kanyang sariling mga saloobin at magtanong. Gumamit ang mamamahayag na mahinahon at magalang na tono at iniwasan ang magmukhang nakahihigit o nakikipagtalo. Tinapos niya ang talakayan sa pamamagitan ng pag-ayos ng isang tiyak na oras para sa susunod na talakayan. Takdang aralin bilang 5. Pagsisimula ng usapan, 4. Informal na pagpapatiwala. Tulungan ang isang kakles na pakiramdam na masama ang kanyang guro. Sentro, 2 kakles ang nag-usap pagkatapos ng kles. Napansin na mamamahayag na mukhang nababagabag ang kanyang kaklese at piniling makinig sa halip na agad na magbigay ng payo. Tagapaglathala, Daniel. Kakles, Samuel. Daniel. Samuel, parang wala ka sa sarili mong gayon. Ayos lang ba ang lahat? Samuel. Hindi naman. Napapagod na ako sa ating guro. Palagi siyang masama sa akin. Daniel. Pasensya na kung nahaharap ka riyan. Anong nangyari? Samuel. Pinahiya niya ako sa harap ng buong klas ngayon. Mali ang sagot ko sa isang tanong, at sa halip na itama lang ako, nagbiro pa siya tungkol dito. Tumawa ang lahat. Daniel. Nakakahiya siguro yon. Samuel. Talagang nga. At hindi lang gayon. Minsan pakiramdam ko sinasadya niya akong kulitin. Kahit anong gawin ko, parang hindi siya masaya sa akin. Daniel. Naiintindihan ko kung bakit ganoon ang nararamdaman mo.
May iba pa bang nangyari sa pagitan ninyo? Samuel. Ilang araw na ang nakalipas. Nagreklamo siya na hindi ko isinusumit ang mga takdang aralin ko ayon sa gusto niya. Pero sa totoo lang, hindi ko maintindihan ang inaasahan niya. Daniel. Kaya sa tingin mo ay maaring bahagi ng problema ay hindi ka sigurado kung ano ang inaasahan niya sa iyo? Samuel. Pero sa tingin ko ay hindi pa rin niya ako kailangang ipahiya. Daniel. Tama ka. Ang pagwawasto ay maaring maging mahirap nang hindi nakakaramdam ng kahihiyan. Huminto si Daniel at binigyan si Samuel ng oras para magsalita. Samuel. Tama. Hindi ko lang alam ang gagawin. Ayokong palalain ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagharap sa kanya. Daniel. Naiintindihan ko. Gusto mong bumuti ang mga bagay-bagay nang hindi lumilikha ng isa pang problema. Sa totoo lang, may nabasa ako na nakapagpaalala sa akin ng pinagdadaanan mo. Ito ay isang artikulo sa aklat na Questions Young People Leske na may pamagat na, Paano ko makakasundo ang aking guro? Nagbibigay ito ng ilang praktikal na mungkahi para sa pagharap sa isang mahirap na guro. Samuel. Talaga? Ano ang sinasabi nito? Daniel. Ang isang mungkahi ay subukang unawain ang inaasahan ng guro at gawin ang iyong makakaya upang makipagtulungan. Inirerekomenda rin nito ang pagsasalita ng may paggalang at, kung kinakailangan, mahinahong pakikipag-usap sa guro tungkol sa problema. Itinuturo rin ng artikulo na ang mga guro ay may mga pressure at problema rin. Hindi ibig sabihin na tama ang nangyari sa iyo, ngunit ang pagtingin sa sitwasyon mula sa pananaw ng guro ay maaring makatulong sa iyo na magpasya kung ano ang susunod na gagawin. Samuel. Hindi ko naisip yon sa ganoong paraan. Siguro dapat kong alamin kung ano talaga ang inaasahan niya sa akin sa halip na ipagpalagay na lang na hindi niya ako gusto. Daniel. Mukhang magandang paraan yan. At kung magpasya kang makipag-usap sa kanya, maaari mo itong gawin ng pribado at magalang kaysa kapag pareho kayong nagagali. Salamat, Daniel. Pinahahalagahan ko ang pakikinig mo sa akin. Kailangan ko lang ng isang taong makakaintindi sa nararamdaman ko. Daniel. Walang anyuman. Kung gusto mo, maaari kong ipadala sa iyo ang artikulo mamaya. Maaari rin natin itong pag-usapan pagkatapos mong mabasa ito. Paano inilalapat ng demonstrasyong ito ang tagibilin? Rinapansin ng tagapaglathala ang emosyonal na kalagayan ng kanyang kakles sa halip na agad na baguhin ang paksa o manggaral. Lihinayaan niya si Samuel na ipahayag ng buo ang kanyang sarili, nagtatanong at nakinig ng mabuti. Ikinilala niya ang damdamin ni Samuel nang hindi automatikong kinokondena ang guro. Ginamit niya ang paano ko makakasundo ang aking guro dahil direktang tinugunan nito ang problemang kinakaharap ni Samuel. Inirerekomenda ng artikulo ang pagiging madaling umangkop, magalang, maunawain, at, kung kinakailangan, mahinahong pagtalakay sa kahirapan sa guro. Rinagpakita ang tagapaglathala ng tunay na pagmamalasakit sa pamamagitan ng pagtuon muna sa kung ano ang mahalaga kay Samuel sa halip na pilitin ang isang pag-usap sa Biblia. Takdang aralin bilang 6. Pagpapaliwanag ng iyong mga paniniwala, 5. Pakikipag-usap. Bakit nanatili ang neutralidad sa politika ng mga saksi ni Jehovah? Panimula. Naitanong na ba sa iyo, kung isa kang mabuting mamamayan, bakit hindi nakikialam sa politika ang mga saksi ni Jehovah? Maaring magtaka ang ilan, hindi ka ba bumoboto? Hindi ka ba sumisuporta sa isang kandidato? Ayaw mo bang makakita na mas mahusay na pinuno? Ito ay mga makatuwirang tanong. Iginagalang ng mga saksi ni Jehovah ang karapatan ng bawat tao na gumawa ng sarili niyang mga desisyon sa politika. Ngunit personal kaming nananatiling neutral sa politika. Bakit? Ang aming paninindigan ay hindi nakabatay sa kawalan ng tiwala sa gobyerno o sa pagnanais na maiwasan ang pagtulong sa lipunan. Ito ay nakabatay sa aming katapatan sa kaharian ng Diyos at sa halimbawa ni Jesus. Isaalang-alang natin ang tatlong dahilan ng aming neutralidad. Isa, sinusundan natin ang halimbawa ni Jesus. Mangyaring bumaling sa Juan 6:15. Basahin ang Juan 6:15. Matapos gumawa ng isang himala si Jesus at nais ng mga tao na gawing hari siya, ano ang ginawa niya? Umalis siya. May kakayahan si Jesus na maging isang pinuno sa politika, ngunit matatag niyang tinanggihan ang pagkakataong yon. Bakit? Dahil ang kanyang misyon ay hindi ang reformahin o pamunuan ang mga sistemang pampulitika ng mundong ito. Naparito siya upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Kalaunan ay sinabi ni Jesus sa Juan 18:36.
Ang kaharian ko ay hindi bahagi ng sanlibutan ito. Napakalinaw ng pahayag na iyan. Itinuro rin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag maging bahagi ng sanlibutan. Juan 17 oras 14 na minuto, 16 na. Kaya kapag iniwasan ng mga saksi ni Jehova ang pagsuporta sa mga partidong pampulitika o mga kandidato, sinisikap nating tularan si Jesus. Hindi nito sinasabi na ang politika ay hindi mahalaga o na ang mga pamahalaan ay walang halaga. Sa halip, naniniwala tayo na ang kaharian ng Diyos ang tanging permanenteng solusyon sa mga problema ng sangkatauhan. Dinadala tayo nito sa ating pangalawang dahilan. 2, ang ating katapatan ay sa kaharian ng Diyos. Binigyan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod ng isang napakahalagang atas. Pakipansin ang Mateo 24, 14 na. Basahin ang Mateo 24, 14 na. Sinabi ni Jesus na, ang mabuting balitang ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong tinatahanang lupa. Isipin ang ibig sabihin nito. Ang mga saksi ni Jehova ay hindi nangangampanya para sa isang kandidato sa politika. Sa isang diwa, nangangampanya tayo para sa isang bagay na mas dakila, ang kaharian ng Diyos. Tayo ay mga kinatawan ng kaharian yon. Diyan ang sinasabi sa 2 Korinto 5 oras 20 minuto. Kayo ay mga embahador na humalili sa para kay Kristo. Isipin ang isang embahador. Karaniwan ba masasangkot ang isang embahador sa mga panloob na alitan sa politika ng bansang pinaglilingkuran niya? Hindi. Ang kanyang katapatan ay sa gobyernong kinakatawan niya. Katulad nito, itinuturing ng mga saksi ni Jehova ang kanilang sarili bilang mga kinatawan ng kaharian ng Diyos. Gusto naming makipag-usap sa mga tao mula sa lahat ng uri ng politika tungkol sa isang mense. Kaliwa man o kanan ang isang tao, sumisuporta sa isang partido, sumisuporta sa ibang partido, o walang anumang interes sa politika, karapat-dapat marinig ng taong yon ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Sa makatuwid, ang neutralidad sa politika ay nagpapahintulot sa atin na manatiling nagkakaisa at manggaral sa lahat. 3. Ang neutralidad ay hindi nangangahulugan ng kawalang-galang sa gobyerno. Maaring may magtanong gayon, kung neutral ang mga saksi ni Jehova, tumatanggi ba silang sumunod sa gobyerno? Hindi naman. Sa katunayan, inutusan ng Biblia ang mga Kristiyano na igalang ang awtoridad ng pamahalaan. Pakitingnan ang Roma 13:1. Basahin ang Roma 13:1. Ang mga saksi ni Jehova ay sumusunod sa batas, nagbabayad ng buwis, at nakikipagtulungan sa mga lehitimong awtoridad ng pamahalaan. Ipinagdarasal din namin ang mga nasa posisyon ng awtoridad. Hinihikayat ng 1 Timoteo 2:1. 2 ang mga Kristiyano na magsumamo at manalangin tungkol sa mga hari at lahat ng nasa posisyon ng awtoridad. Kaya mayroong isang mahalagang pagkakaiba. Iginagalang namin ang gobyerno, ngunit hindi kami nakikibahagi sa mga gawaing pampulitika. Maari kaming maging mabubiting mamamayan nang hindi nagiging mga aktivista sa politika. Iginagalang din namin ang mga pagpili sa politika ng iba. Hindi namin pinakikialaman ang karapatan ng isang tao na bumoto o pinipilit ang iba na tanggapin ang aming mga pananaw sa politika. Nagdudulot ba ng pagkakahati ang neutralidad sa politika? Sa totoo lang, ang kabaligtaran ang totoo sa mga saksi ni Jehova. Giniginihin ang isang kongregasyon kung saan ang ilang miyembro ay sumusuporta sa isang partidong pampulitika at ang iba ay sumusuporta sa isa pa. Kung ang mga talakayan sa politika ay naging bahagi ng buhay ng kongregasyon, ano ang maaring mangyari? Maaring magkaroon ng mga pagtatalo. Maaring masira ang mga pagkakaibigan. Maaring mahati ang kongregasyon. Ngunit nais ni Jehova na magkaisa ang mga Kristiyano. Sinasabi ng Kolosas 3 oras 14 na minuto na ang pag-ibig ay isang sakdal na bigkis ng pagkakaisa. Ang neutralidad sa politika ay nakakatulong na protektahan ang pagkakaisang yon. Ang isang saksi ni Jehova sa Nigeria ay maaring sumamba kasama ng isang saksi mula sa ibang bansa nang hindi hinahayaang paghati-hatiin sila ng mga pagkakaiba sa politika. Ang kanilang katapatan sa kaharian ng Diyos ang iniuna. Ang neutralidad ba ay nangangahulugan na wala tayong ginagawa tungkol sa mga problema ng mundo? Hindi. Ang mga saksi ni Jehova ay lubos na nagmamalasakit sa mga tao at nais silang tulungan. Ngunit sa halip na ilagay ang ating tiwala sa mga sistemang pampulitika upang lutasin ang pinakamalalim na problema ng sangkatauhan, itinuturo natin ang mga tao sa kaharian ng Diyos. Bakit? Dahil ang mga pamahalaan ng tao ay may mga limitasyon. Hindi nila maaring permanenteng alisin ang kamatayan, sakit, kawalang katarungan, at pagdurusa.
Kaya ng kaharian ng Diyos. Kaya naman napakahalaga ng ating pangangaral. Gusto nating malaman ng mga tao ang tungkol sa pamahalaang itinatag ni Jehovah at na si Jesucristo ang namamahala bilang hari. Konklusyon. Kaya, bakit nananatili ang neutralidad sa politika ng mga saksi ni Jehovah? Tandaan natin ang tatlong pangunahing punto. Una, sinusunod natin ang halimbawa ni Jesus. Tumanggi siyang makapasok sa posisyon sa politika at sinabi, "Ang aking kaharian ay hindi bahagi ng sanlibutang ito." Pangalawa, ang ating katapatan ay sa kaharian ng Diyos. Tayo ay mga kinatawan ng kahariang iyon at determinado tayong ipangaral ang mabuting balita nito sa lahat. Ikatlo, ang neutralidad ay hindi nangangahulugang kawalang-galang sa gobyerno. Sinusunod natin ang batas, nagbabayad ng biwis, iginagalang ang awtoridad ng gobyerno, nananalangin para sa mga nasa posisyon ng awtoridad, at iginagalang ang mga pagpili sa politika ng iba. Maaring magbago ang mga sistemang politikal. Dumarating at lumilipas ang mga pinuno. Ngunit mananatili ang kaharian ng Diyos. Kaya kapag nagtatanong ang mga tao kung bakit nananatiling neutral sa politika ang mga saksi ni Jehovah, masasagot natin ng may kumpiyansa. Hindi tayo neutral dahil wala tayong pakialam sa mga tao. Nanatili tayong neutral dahil lubos tayong nagmamalasakit sa mga tao at pinili nating ilagay ang ating tiwala sa kaharian ng Diyos, ang tanging gobyerno na permanenteng makakalutas sa mga problema ng sangkatauhan. Pamumuhay bilang MGL Kristiyano. Agosto 31, Setyembre 6, 2026. Tema, maging madaling mag-akma, gamitin ang Jabli, RG. Hinihiling sa atin na i-play ang video na pinatatalas ng bakal ang bakal. Epektibong paggamit ng Jabli, RG, CP. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong, naisip ko. Na nangangaral ka mula sa bahay habang nasa kampanya at sinabi sa iyo ng isang may bahay na hindi siya naniniwala sa Diyos dahil pakiramdam niya ay pinabayaan niya siya nang makaranas siya ng personal na trahedya. Isa, bago magpatotoo, paano natin may papakita ang empatya? Santiago 1:19. Sagot. Una, dapat tayong makinig ng mabuti at hayaan ang tao na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Hindi natin dapat agad siyang subukang itama o sabihin sa kanya na mali siya sa pakiramdam na pinabayaan ng Diyos. Maaari nating sabihin, nalulungkot talaga ako na pinagdaanan mo yon. Parang napakasakit ng karanasang yon para sa iyo. Pagkatapos ay maaari tayong magtanong ng mahinahon tulad ng, maaari mo ba akong pag-usapan pa ng kaunti tungkol sa nangyari? Ipinapakita nito na tunay tayong nagmamalasakit sa kanyang nararamdaman. Ipinapaalala sa atin ng Santiago 1:19 na maging mabilis makinig, mabagal magsalita. 2. Anong teksto ang maaari mong ibahagi? Paano mo mahahanap ang tekstong yon sa Jabli, org? Sagot. Ang isang nakaaliw na teksto ay ang awit 34:18 na nagsasabing, si Jehovah ay malapit sa mga pusong wasak. Inililigtas niya ang mga taong nadudurog ang puso. Makakatulong ito sa tao na makita na hindi pinababayaan ni Jehovah ang mga nagdurusa. Sa Jabli.org, maaari kong buksan ang seksyon ng Biblia o gamitin ang search box at i-type ang, si Jehovah ay malapit sa mga pusong wasak, o mga talata sa Biblia para sa kalungkutan. Ang mga resulta ng paghahanap ay maaring humantong sa mga artikulo na naglalaman ng mga nakaaliw na kasulatan. Halimbawa, nakalista sa Jabli.org ang awit 34:18 bilang isang talata na nagpapakita na sinusuportahan ng Diyos ang mga labis na nalulungkot. 3. Kung ang isang kasulatan ay hindi agad maalala, ano ang itatip mo sa search box para makahanap ng kapaki-pakinabang na impormasyon? Sagot. Maaari akong mag-tip ng mga salitang naglalarawan sa sitwasyon ng tao, sa halip na subukang tandaan ang isang referensya sa kasulatan. Halimbawa, bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa? O, nagmamalasakit ba ang Diyos kapag tayo ay nagdurusa? Maaari itong mabilis na maglabas ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon na nakabatay sa Biblia. Ang Jabli.org ay may artikulong pinamagatang, ang Diyos ba ang dapat sisihin sa ating pagdurusa, na nagpapaliwanag mula sa Biblia na hindi si Jehovah ang sanhi ng ating pagdurusa. Jabli.RG. 4. Kung wala kang access sa Jabli.org o Jabli Library, paano mo susubukang tulungan ang may bahay? Sagot. Hindi ko mararamdaman na kailangan ko agad ng sagot. Una, magpapatuloy ako sa pakikinig at magpapakita ng tunay na pagmamalasakit. Maaari akong gumamit ng isang teksto na alam ko na magbibigay ng kaaliwan, tulad ng awit 34.
18 o 1 Pedro 5:7, na tinityak sa atin na nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Maari ko ring sabihin sa tao na gusto kong saliksikin ang kanyang tanong at bumalik upang talakayin ito sa kanya. Ito ay magpapakita ng kapakumbabaan at tunay na interes sa halip na magbigay ng hindi tiyak na sagot para lang may sabihin. Pag-aral ng Biblia ng Kongregasyon. Agosto 31, Setyembre 6, 2026. Kabanata 6. Rebecca, siya ay naglakas loob na pumasok sa hindi kilala. Para essay talakayan. Tanong, sa anong mga paraan nagpakita ng lakas ng loob si Rebecca? Sagot, nagpakita si Rebecca ng lakas ng loob sa pamamagitan na mainit na pagtulong sa mga estranghero na hindi pa niya nakikilala at sa pamamagitan ng kusang pag-iwan sa kanyang pamilya at pamilyar na tahanan upang pakasalan si Isaac sa isang malayong lupain. Nagtiwala siya na ang kayusan ay kalooban ni Jehovah, kahit na hindi niya alam kung ano ang idudulot ng hinaharap. Ang kanyang kahandaang humakbang sa hindi alam ay nagpakita na matibay na pananampalataya at lakas ng loob. Mag-usap Tanong 1. Paano naapektuhan si Eliezer nang magkaanak si Abraham? Ngunit ano ang nagpapahiwatig na hindi siya nagdamdam? Genesis 15, 2-4, 24, 12. Sagot, bago nagkaanak si Abraham, si Eliezer ang nasa linya na maging tagapagmana niya. Ngunit pagkatapos ipanganak si Isaac, hindi na si Eliezer ang tagapagmana. Gayunpaman, walang indikasyon na siya ay nagdamdam o nagseselos. Sa halip, nanatili siyang tapat kay Abraham at kusang loob na ginanap ang mahirap na atas na maghanap ng asawa para kay Isaac. Ang kanyang panalangin kay Jehovah para sa patnubay ay nagpakita rin na mapagpakumbaba niyang sinuportahan ang pamilya ni Abraham at ang layunin ni Jehovah. Tanong 2. Bakit nais ni Abraham na lumipat ang nobya ni Isaac sa Kanaan kaysa kay Isaac lumipat sa bayan ni Rebecca? Sagot, nais ni Abraham na manatili si Isaac sa Kanaan dahil ipinangako ni Jehovah na ibibigay ang lupain iyon sa mga supling ni Abraham. Nais din niyang iwasan ni Isaac ang pag-asawa ng isang Kanaanita na hindi sumasamba kay Jehovah. Kaya, sa halip na umalis si Isaac sa lupang ipinangako ni Jehovah, inayos ni Abraham ang isang angkop na asawa mula sa kanyang mga kamag-anak upang pumunta sa Kanaan. Tanong 3. Ano ang kahalagahan ng mga regalong inyalay kay Rebecca at sa kanyang pamilya? Sagot, ipinakita ng mga regalo na natagpuan ng alipin ni Abraham ang babaeng napiling pakasalan si Isaac at sumang-ayon ang pamilya ni Rebecca sa kasal. Bahagi sila ng nakaugaliang kayusan sa kasal noong panahong yon at pinagtibay ang marangal na kasunduan sa pagitan ng dalawang pamilya. Tanong 4. Ilarawan ang paglalakbay ni Rebecca mula Haran patungo sa tahanan ni Isaac sa Negeb. Sagot, gumawa si Rebecca na mahabang paglalakbay na humigit kumulang 500 milya, 800 kilometro, mula Haran patungo sa Negeb. Naglakbay siya kasama si Eliezer, ang kanyang mga tauhan, ilang aliping babae, at ang kanyang yaya na si Deborah. Ang paglalakbay ay malamang na tumagal ng humigit kumulang 3 linggo at hindi gaanong komportable. Lalo na't maaring hindi isang bihasang mga ngabayo ng kamelyo si Rebecca. Gayunpaman, kusang loob niyang tinis ang mahirap na paglalakbay upang simulan ang kanyang bagong buhay kasama si Isa. Pag-isipan Lenji MGL Aral. Tanong, ano ang matututuhan natin kina Abraham, Rebecca, at Isaac tungkol sa pagpili na mapapangasawa? Genesis 24, 2, 3, 27, 46, 28, 1. Sagot, natutuhan natin na ang isang mapapangasawa ay dapat piliin nang isinasaalang-alang ang pagsang-ayon ni Jehovah. Nais ni Abraham na pakasalan nina Isaac ang isang taong sumasamba kay Jehovah, at pinahahalagahan nina Isaac at Rebecca ang kanilang espiritual na relasyon. Ipinapaalala nito sa atin na huwag tayong umasa lamang sa hitsura o material na mga bagay, kundi maghanap ng isang taong tunay na umibig kay Jehovah. Tanong, si Rebecca ay masipag, mapagbigay, at magalang. Sa anong mga paraan matutularan siya ng mga kapatid na babaeng gayon? Sagot, matutularan ng mga kapatid na babae si Rebecca sa pamamagitan ng pagiging handang magtrabaho ng husto, pagpapakita ng pagkamapagpatuloy at pagkabukas palad, at pakikitungo sa iba ng may paggalang. Ipinakita ng kanyang mga kilos na nagmamalasakit siya sa pagtulong sa iba sa halip na maghanap ng atensyon para sa kanyang sarili. Tanong, paano mo matutularan ang katapangan ni Rebecca sa iyong buhay? Sagot, nagpakita si Rebecca ng katapangan sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanyang pamilya at pamilyar na kapaligiran upang sandin ang patnubay ni Jehovah.
Matutularan natin siya sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jehovah kapag nahaharap sa hindi pamilyar na mga bagay, mga sitwasyon, paggawa ng mahihirap na desisyon, o pagtanggap ng mga atas na nangangailangan sa atin na lumabas sa ating comfort zone. Bulay-bulayin Yenji Mles malaking larawan. Tanong, ano ang itinuturo sa akin ng salaysay na ito tungkol kay Jehovah? Sagot, itinuturo nito na ginagabayan ni Jehovah ang mga taimtim na humihingi ng kanyang patnubay. Sinagot niya ang panalangin ni Eliezer, tinulungan siyang mahanap si Rebecca, at pinagpala ang kaayusan ng kasal. Ipinapakita nito na nagmamalasakit si Jehovah sa kanyang mga lingkod at kayang gabayan ang mga bagay-bagay kasuwato ng kanyang layunin. Tanong, paano naugnay ang salaysay na ito sa mga layunin ni Jehovah? Sagot, si Rebecca ay naging asawa ni Isas at ina ni Jacob, na sa pamamagitan niya ay umunlad ang bansang Israel. Mahalaga ito sa katuparan ng pangako ni Jehovah kay Abraham na ang kanyang supling ay magiging isang dakilang bansa at ang mga pagpapala ay darating sa pamamagitan ng kanyang supling. Tanong, ano ang gusto kong itanong kay Rebecca sa pagkabuhay muli? Sagot, magiging interesante na tanungin si Rebecca kung ano ang nakatulong sa kanya na magkaroon ng sapat na kumpiyansa na iwan ang kanyang pamilya at maglakbay ng napakalayo upang pakasalan si Isa. Magiging kahanga-hanga rin na marinig ang kanyang naramdaman noong una niyang nakilala si Isas, at nalaman kung paano ginabayan ni Jehovah ang buong kaayusan. Salamat sa panonood. Alam mo ba na pwede kong ihanda ang mga takdang aralin mo sa kalagitnaan ng linggo? I-click ang link sa komento para sumali sa aking Segment Assistant Membership Team.